Bakit nasa Middle East ang karamihan ng langis sa mundo? Welcome back to my channel class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin kung bakit nasa Middle East ang karamihan ng langis sa mundo. Kapag naririnig natin ang salitang Middle East, ano agad ang pumapasok sa isip? Disyerto, kamelyo, matinding init, at syempre, langis. Kaya nga may mga nagbibiro na kapag naghukay ka raw ng 1 metro sa Middle East, baka imbis na tubig ay petrolyo ang lumabas. Medyo OA pero totoo kaya ito? Well class, para malaman natin ang tunay na kwento, tumutok muna dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay June Macario Jr. Salamat sa suggestion mo at kumusta sa mga OFW natin dyan sa Doha, Qatar. Unahin muna natin ang lokasyon. Ang Middle East ay rehiyong nagdurugtong sa 3 kontinente, Asia, Africa at Europe. Kabilang dito ang mga bansang tulad ng Saudi Arabia, Iraq, Iran, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates, Oman at iba pa. Ngayon, karamihan sa mga lugar na ito ay tuyot at puno ng disyerto. Pero kung babalik tayo ng napakalayo sa nakaraan, ibang-iba ang hitsura nito. Noong panahon ng mga dinosaur, malaking bahagi ng kasalukuyang Middle East ay natatakpan ng isang napakalawak na dagat na tinatawag na Tethys Ocean. Hindi ito maliit na dagat na kayang tawirin ng bangkaang demotor. Isa itong napakalaking karagatan na naghihiwalay noon sa sinaunang mga kontinente. Mainit ang tubig ng Tethys Ocean, mababaw sa maraming bahagi at hitik sa buhay dagat. Napakaraming maliliit na organismo gaya ng algae at plankton ang nabubuhay rito. Huwag maliitin ang plankton. Maliit sila, pero sila ang pangunahing bida sa kwento natin. Minsan talaga sa kasaysayan, ang pinakamaliit ang may pinakamalaking ambag. Sa loob ng milyon-milyong taon, patuloy ang pagdami ng mga organismong ito. Araw-araw may nabubuhay at araw-araw mayroon ding namamatay. Walang nag-iisip noon na ang simpleng siklo ng buhay na ito ang magiging pundasyon ng isa sa pinakamahalagang likas na yaman ng mundo. Ngayon, mula sa sinaunang dagat, tingnan naman natin kung ano ang nangyari sa napakaraming organismong iyon matapos silang mamatay. Kapag namatay ang mga plankton, algae at iba pang maliliit na nilalang sa dagat, lumulubog sila sa ilalim ng karagatan. Karaniwan, kinakain o tuluyang nabubulok ang mga patay na organismo. Pero sa maraming bahagi ng Tethys Ocean, kulang ang oxygen sa pinakailalim ng dagat. Dahil dito, hindi agad sila tuluyang nasisira. Habang lumililipas ang panahon, naiipon ang mga remains ng mga organismong ito kasama ng putik, buhangin at iba pang sediment na inaanod ng mga ilog. Isipin ninyo ang napakanipis na layer na nadaragdagan taon-taon. Mukhang maliit ang dagdag bawat taon. Pero kapag milyon-milyong taon ang pinag-uusapan, nagiging napakakapal ng naipong materyales. Unti-unting natabunan ang mga remains ng mas marami pang sediment. Habang mas lalong lumulubog, mas lalo silang naihihiwalay sa hangin at oxygen. Hindi sila naging fossil ng dinosaur. Sa halip, naging napakayamang organic material na magsisilbing hilaw na sangkap ng langis at natural gas. Hindi ito nangyari sa loob ng ilang siglo. Hindi rin ito proyekto na natapos sa 5 taon. Ang kalikasan ay may sariling oras. Kapag sinabi niyang, hintay muna, ang ibig niyang sabihin ay milyon-milyong taon. Kaya kung minsan ay naiinip kayo habang
naghihintay ng 5 minutong order sa fast food. Isipin ninyo ang langis. Naghintay ito ng mahigit 100 milyong taon bago maging handang gamitin ng tao. Pero hindi pa rin sapat ang simpleng pagkaipon ng mga remains na ito. May susunod pang napakahalagang hakbang. Habang patuloy na natatabunan ng makakapal na sediment ang mga remains ng sinaunang organismo, lalo silang nababaon sa ilalim ng lupa. Habang lumalalim ang kanilang kinalalagyan, tumataas ang init at presyon. Sa loob ng milyon-milyong taon, unti-unting nabago ang organic material hanggang maging crude oil at natural gas. Napakahalaga ng tamang temperatura at presyon sa prosesong ito. Kapag kulang ang init, hindi mabubuo ang langis. Kapag sobra naman, mas maraming natural gas ang maaaring mabuo kaysa langis. Matapos mabuo, unti-unting umaakyat ang langis sa maliliit na siwang ng mga bato. Ngunit sa rehiyong ito, nabuo ang mga natural na cracks sa ilalim ng lupa dahil sa paggalaw ng tectonic plates. Ang matitibay na patong ng bato na tinatawag na cap rock ang nagsilbing takip kaya hindi nakatakas ang langis at sa halip ay naipon sa napakalalaking reservoir. At habang nangyayari ang lahat ng ito sa ilalim ng lupa, unti-unti ring nagbago ang ibabaw ng mundo. Ang dating Tethys Ocean ay nagsara dahil sa paggalaw ng mga tectonic plate, umangat ang seabed, at sa paglipas ng napakahabang panahon, ay nabuo ang mga lupain na kilala natin ngayon bilang Middle East. Kaya ang mga disyertong nakikita natin ngayon ay dating ilalim ng isang sinaunang karagatan na nag-iwan ng isa sa pinakamalalaking deposito ng langis sa buong mundo. Kaya class, bakit nasa Middle East ang karamihan ng langis sa mundo? Dahil ang rehiyong ito ay dating bahagi ng sinaunang Tethys Ocean, kung saan napakaraming maliliit na organismong dagat ang namuhay at namatay sa loob ng milyon-milyong taon. Ang kanilang mga remains ay naipon, nabaon, naipit sa ilalim ng matinding init at presyon, at kalaunan ay naging crude oil at natural gas. Sa madaling sabi, ang disyerto ng Middle East ngayon ay dating ilalim ng dagat, at doon nagsimula ang kwento ng napakalaking yaman nitong langis.